Ay, magandang umaga, Sander at Angel, at magandang umaga po sa mga taga-subaybay nyo dito sa inyong programa. Opo. Una ho sa lahat yung unang tanong. Nababasa niyo ho ba yung mga post po ng Chinese Embassy in Manila na talaga pong medyo matapang po yung kanilang mga patutsada sa ating mga government official? Hindi po medyo matapang, talagang Oh, matapang. correct. Opo. Talagang matapang talaga dahil nga nag-ibang ngayon ang yung approach ng China sa mga kritisismo laban sa kanila. Lalong-lalo na yung mga ginagawa nila sa West Philippine Sea. At ang pagbabago ng approach na yan ay ma-trace natin sa kanilang bagong ambassador. Opo. Kasi bago ngayon ang ambassador, bagong approach at bagong pakikitungo ang ginagawa ngayon ng embassy ng China sa mga tao at opisyal na bumabatikos sa kanilang mga ginagawa sa West Philippine Sea at sa mga ginagawa nila dito sa Pilipinas. So, yung nakikita natin ngayong matapang na sagot ng Chinese Embassy ay produkto yan ng pagbabago ng liderato sa kanilang embahada. Dr. Romel Banlawi, may tuturing po ba natin ito na psychological warfare ng China laban po sa Pilipinas? Ang psychological warfare po ay ginamit po yan ng panahon ng Cold War. Pero ngayon, ang tinatawag po ngayon nila sa ganyang klaseng estilo ng pagsagot ay bahagi ng kanilang tinatawag na strategic communications or public diplomacy. Pero makikita natin sa tapang ng kanilang statements na walang public diplomacy dito kasi ang diplomacy ay laging mahinahon at laging positive at laging peaceful. So nakikita ko to na ito ang kanilang bagong strategic communication approach. Oh, Na so mas matapang, mas assertive at mas ini-engage nila yung publiko. Kaya nakikita ko dito yung social media warfare. May social media war ngayon. Oo. Ang tawag ko dyan ay bahagi ng social media warfare at ang Chinese Embassy ngayon ay engaged ngayon, deeply engaged to participate in social media warfare in the Philippines. Opo. Sa inyo pong palagay, may mga panawagan kasi na parang i-deklara daw na persona non grata itong si Chinese Ambassador, tama ba, Jing Quan? Opo, si Jing Quan po, Jing Chinese Quan. Ambassador Jing Quan. Para po sa akin, hindi nakakatulong yan para makalma yung sitwasyon at ma-improve yung bilateral relations ng dalawang bansa, lalong-lalo na sa panawagan ng ating Pangulo na i-redefine yung ating relasyon with China at sa desisyon ng ating Department of Foreign Affairs na magbigay ng visa-free sa mga Chinese para mahikayat ang turismo at investments. So hindi po consistent yan sa current intention ngayon ng gobyerno natin na mapabalik yung mga Chinese na mamumuhunan dito sa Pilipinas at mainganyo sila na magkaroon ng turismo. Kaya ang nangyayari ngayong social media warfare ay sa pagitan ng Chinese Embassy at mga senators. Pero hindi sa pagitan ng Chinese Embassy at ng Department of Foreign Affairs natin. At kung mababasa nyo yung statement ng ating Department of Foreign Affairs na nanawagan ng ating Department of Foreign Affairs sa mga politicians at sa mga Pilipino na sumasagot sa China na sige, ihayag nyo ang iyong freedom of expression at yung mga saloobin nyo, pero i-spare nyo ang kanilang leaders. Dapat walang smear campaigns against leaders dahil bigyan sila ng due respect at walang pagkukutya sa kanilang bansa. Oh, so ibig sabihin So po... Yes, sir. Apo. Pwede nyo kutyain yung actions, pwede nyo i-condeny yung actions, yung behavior, yung kanilang mga ginagawa. Pero wag nyo namang bastusin yung kanilang liderato at wag nyo bababuyin yung kanilang bansa. Yun ang panawagan ng ating Department of Foreign Affairs na sa tingin ko naman ay proper, appropriate, and prudent. Sa inyo pong palagay, yung pagpapahayag po ng mga senador, dapat din hubang medyo mag-lie-low muna? Ako, nire-respeto ko yung kanilang pagpapahayag ng damdamin dahil ang bansa po natin ay ina-uphold po yung freedom of expression, pero ang aking panawagan lamang sa ating mga politicians at sa mga kababayan po natin ay maging respectful pa rin tayo, maging prudent pa rin tayo, at maging constructive sa ating mga kritisismo
Dahil ang China naman, bagamat di natin sinasang-ayunan yung mga aksyon nila sa West Philippine Sea, ay may history naman na pwedeng pakiusapan at pwedeng kausapin na baguhin yung kanyang pag-uugali sa atin. Oo. Open naman ako kasi ako nag-aral ako sa China at alam ko yung ang Chinese history, Chinese culture, Chinese strategy na nakikinig naman, pero sa ginagawa kasi ng ating mga politicians, sinasabayan tayo ngayon ng Chinese embassy sa ginagawa natin laban sa kanila. Kumbaga nagpipikunan. Sana wag na tayong magpikunan. Ihinto na natin yan kasi baka may mapikon ay humantong pa sa sitwasyon na hindi natin ginugusto. So dapat ang lagi kong panawagan ay kalma lang. Ayun, kalma lang. Pero sir, sa tingin niyo po sa ganito mga palitan po ng pahayag, posible po ba na lumala ang tensyon dyan po sa West Philippine Sea? Posible dahil nga pinapaigting ng both parties yung kanilang sagutan at ang publiko ay nai-involve na aapektuhan emotionally sa pagitan na yan. So nai-inflame po yung tinatawag na popular nationalism on both sides. Pag na-involve na po yung mga respective people po nila at tumaas yung popular nationalism, mas nahihirapan po nating i-resolve peacefully yung conflict. So kaya dapat ngayon ay iwasan po natin yan kasi ngayon ini-inflame po natin yung public nationalism at alam naman po natin na pag ang public nationalism ay na-trigger, ay talagang ang mga tao ay handang pumasok sa gyera. Kasi nga nationalistic yan po ang yan kaya sa atin ay kalmahin po natin at sabihin natin na may mga iba pang paraan para i-address yung current problems natin with China. At yung paraan na yan ay peaceful dapat, constructive at friendly. At yun po ang ating ina-advocate po ngayon na meron pong mga approaches na mas friendly, na mas appropriate, na mas peaceful at mas constructive po. Baka talagang ina-agit ng China. Oo. Totoo po, kasi pinapakita rin ng China na hindi nila papayagan yung kumbaga hindi nila papalagpasin yung Pilipinas dahil ang mensahe po ng China ay hindi po para sa atin. Ang mensahe ng China sa kanilang mga matatapang na pananalita ay mensahe nila sa kanilang mga tao na may access din sa social media na hindi rin nila binibitawan yung kanilang posisyon sa West Philippine Sea. So ganun din naman din tayo yung mga politicians natin, sila Senator Ontiveros, sila Senator Kiko Pangilinan, sila dating Secretary Ronald Llamas, ay pinapakita rin nila sa ating kababayan na pinagtatanggol yung ating karapatan sa West Philippine Sea. So ako tinitingnan ko yung mga pahayag ng China, hindi po laban sa atin yung pahayag ng China. Ito po ay mensahe ng China sa mga tao niya na hindi nila pinapayagan ang Pilipinas na yurakan yung kanilang posisyon sa West Philippine Sea. So para sa akin po, dangerous po yung situation na yan kasi nai-inflame po yung popular nationalism on both sides. So kaya ang kailangan po natin ay i-re-educate po natin yung ating respective public sa mga peaceful approaches, sa mga constructive approaches na ang usapin sa West Philippine Sea ay may mga approaches na pwedeng ma-settle peacefully. Opo. Ano hong masasabi po nyo dun sa post ni Commodore J. Tariela na nung parang may speech yata siya or may lecture? Yung background po niya, parang TV na may picture ni Chinese President Xi Jinping na parang AI, yung parang caricature. AI, o caricature na parang galit. Ano hong masasabi nyo po dun? Magkaiba kasi yung political culture ng Pilipinas at mga Chinese. Sa atin po, okay lang na magkaroon tayo ng caricature ng mga mukha ni President Marcos, ni President Donald Trump. Kasi yan ang practice po, kasi westernized po tayo, diba? Liberal democracy. So okay lang po pagpapahayag yan ng ating expression. So para sa atin ay normal sa atin na ginagawa natin yan. Pero sa Chinese po ay offensive po sa kanila yan. Kasi sa kanila, ibang pagtrato nila sa leader nila, ibang pagtrato nila sa kanilang, lalo na chairman ng Communist Party ng China yan, ay offensive po para sa kanila. Kaya iba ang pagkakaunawa nila sa mga ganong klaseng caricature. Sa atin po ay normal na ginagawa po natin yan. Ako nga, nakakatanggap din ako ng mga caricature na dinidistort yung image ko sa mga social media
persons na hindi sumasang-ayon sa aking mga pananaw, pero hindi po ako napipikon dahil alam ko na yan ang practice sa Pilipinas. Sinusunog yung effigy, Correct. diba? Dinidistort yung mga images kasi bahagi ng ating democratic practice yan. Pero sa China ay hindi po bahagi ng kanilang practice po yan. Para sa kanila ay pang-iinsulto at pag-offensive. Kaya para sa akin, pag-deal po natin sa China at sa mga ibang estado, kapari sa Vietnam, lalo na sa Thailand, ay dapat maging culturally sensitive po tayo. Sa Thailand po ay isang criminal offense na bastusin mo ang kanilang hari. At ganoon din naman po iba naman 'yan sa London naman sa London, sa Great Britain kahit na mag-portray ka ng bad caricature ng king ay okay lang dahil iba ang practice sa democratic world at iba naman ang practice sa ibang bansa, lalong-lalo na sa bansang tinatawag na natin na non-democratic o kaya may ibang forms of democracy. Kaya dapat maging sensitibo din tayo sa damdamin ng ibang bansa. Lalo na sa Thailand. Sa Thailand, wag mong babastusin ang kanilang hari dahil criminal offense yan. At ganoon din po sa China na pag binastos mo ang kanilang leaders ay na-offend po hindi lamang yung leaders kundi yung mga followers ng mga leaders na yan. At sa China, for long years, ay nasasaktan po ang damdamin ng mga Chino rin sa ginawa po. Oo. Kaya dapat lessons learned po sa atin yan na wag na po nating uulitin at sana maging sensitive po tayo sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Opo. Ang sabi kasi ng iba, Dr. Romel, tayo nga, kumbaga dyan na lang sa ganyang pamamaraan na lang. Babawi. Oo. Kasi tayo kinakanyo, water cannon, correct. nilelaser, di ba, hinaharas, may dangerous maneuver sa kanilang ginagawa. Opo, yan po talaga ang realidad na dapat natin harapin na ang China ay meron pong ibang mas capable po sila na i-assert yung kanilang national positions at tayo ay may mga limited kaya dinadaan po natin sa mga ibang pamamaraan. Pero ibang pamamaraan po na yan ay nakaka-complicate po ng sitwasyon. Pero para sa akin po, ay magkaroon po tayo ng aral sa mga neighbors natin kung paano nila hinahandle yung sitwasyon na yan. Halimbawa, yung nangyari nung nakaraang buwan na nagkaroon ng tensyon yung China at ng Japan, ay agad-agad na nag-aksyon yung Japan na counterproductive pala sa kanilang national interest yung ginagawa nila. Kaya nag-change sila ng approach. Ang Vietnam, ganun din. May problema din ang Vietnam sa China, lalong-lalo sa usapin ng teritoryo sa Paracel Islands na bahagi ng South China Sea. Pero ang Vietnam ay binago niya po yung approach niya dahil kailangan ng Vietnam yung economic engagement with China. Binago niya po yung approach niya. Ganoon naman din ang Malaysia. Meron din siyang territorial disputes at maritime jurisdictional conflict with China. Pero iba yung kanilang pamamaraan. In fact, ang Malaysia hindi niya sinasang-ayunan yung pamamaraan na ginagawa ng Pilipinas. Ganoon din naman ang Indonesia sa Natuna Island na bahagi rin ng South China Sea ay meron din silang alitan with China pero ibang pamamaraan nila dahil para sa kanila mas mahalaga yung economic engagement at economic cooperation with China kaysa yung pagbigay ng pansin doon sa territorial disputes na matagal na ma-resolve yan. Kaya ang ginagawa nila ay nagkakaroon sila ng tinatawag na smart diplomacy. Oo. Kaya tayo dapat maging smarter din tayo sa ating diplomacy. Tama na encourage natin yung China na mag-invest sa Pilipinas dahil maraming pwedeng i-contribute ng China para na-improve yung ating infrastructure, yung ating economic development at yung tourism po ay kailangan din po natin sa kanila. Pero at the same time, makipag-usap tayo sa China, paano natin ma-handle yung ating territorial disputes at maritime jurisdictional conflict. At meron po tayong existing mechanism dyan. Yun yung bilateral consultative mechanism in the South China Sea. Ang waling meeting po yan ay last year pa. At gaganapin ngayong buwan na to, yung susunod na meeting, i-con po natin, i-take advantage natin yung opportunity na yan. Tapos yung mga ginagawa ng nila Commodore Tariela, kaibigan ko po yan, sila Senator Ontiveros, dapat din natin maipaliwanag. Ako, ang ginagawa ko, ay pinapaliwanag ko sa ating mga Chinese counterparts. Kahapon, bumisita po yung mga experts from Tsinghua University sa aming center, sa Philippines-Chinese Studies Center. Pinapaliwanag namin na yung ginagawa ng ating politicians ay bahagi ng democratic practice natin yan. Yung paghahayag ng damdamin. Paghahayag ng damdamin. So dapat maunawaan din ng
ng China na wag din silang mapipikon. Pero meanwhile, dapat yung both parties ay mag-exercise ng self-restraint in the conduct of unilateral activities that are considered to be damaging to their bilateral ties. Opo. Ano naman pong masasabi po nyo dun sa mga Pilipino naman na parang nagiging spokesperson din ng China? Kumbaga po mas yung kanila po mga point of view sa social media, mga netizen po, talagang directly inaatake sina Tariela, sina Hontiveros, yung mga ganong point of view po. Opo. Kilala ko po yung mga tao na yan at kaibigan ko po karamihan sa mga tao na yan at sinasabihan ko rin sila na okay, tama rin, magpahayag din kayo ng damdamin dahil mga ito ay na-expose din sa China yan eh. Nakita nila yung economic miracle ng China kaya ito yung mga tinatawag ko ng mga kwan yan eh. Bahagi yan ng mga fan base ng China sa Pilipinas at naniniwala sila sa economic achievements na naranasan ngayon ng China at gusto nilang magkaroon ng ganyang klaseng economic achievements din sa Pilipinas. Kaya kilala ko po yung mga tao na yan. Pero sinasabi ko sa kanila na ihinto na yung mga personality attack. Pumasok po tayo sa issue po tayo tumutok at iwasan na yung pag-iinsulto sa mga personalidad. Wag po natin gawing personalan yung ang usapin na to. I-square in po natin doon sa real issues at paano siya ma-resolve. Kaya ako sinasabi ko rin sa kanila na di nyo nagugustuhan yung kanilang ginagawa pero ginagawa nyo rin naman yung mga personality attack, ay wag nating gawin yan, ihanto. Pero ito kasi bahagi rin kasi sila ng social media warfare kasi eh. Pero para sa akin, ayoko ng social media warfare, kailangan natin ng social media diplomacy. Mas maganda Peaceful, yun. constructive, and friendly. Any type of warfare is not good. Oo. Ang gusto ko lang na warfare, war against poverty, war against environmental damage, mga ganon. Pero yung war against people, siyempre naman yung mga nagmamahal kay Commodore Tariela, nagmamahal kay Senator Ontiveros, ay masasaktan din. Dahil nga sa pag-aatake nila. So para sa akin, ihinto na yung ganyang klaseng mga smear attack against personalities. Pasok po tayo sa issue. At ang issue po ay how to peacefully resolve our conflicts with China in the West Philippine Sea and how we can engage China for economic purposes so that the Philippines will also enjoy the prosperity that China is currently enjoying now. Ngayon, China is the number one economy now in terms of power parity, yung purchasing power parity. At sa tingin ko nga, malapit niya nang malagpasan ang Estados Unidos bilang world economic power in the world. Ako, nakapasyal po ako sa iba't ibang siyudad sa China. Nakita ko po yung economic achievements pa ngayon ng China na gusto rin po nating ma-achieve. At yan ang nakikita ng mga ASEAN members po. Kaya yung ASEAN po ay deeply engaging China for economic purposes at ang Pilipinas lamang po sa mga membro ng ASEAN ang kulelat na. Kulelat na dahil nga ang ating focus ay yung territorial dispute at maritime jurisdictional conflict with China. So sa tingin ako ay nananawagan ako ng pagbabago ng approach. Hindi po natin isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi rin po natin bibitawan yung ating sovereignty sa mga territorial land features sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Pero baguhin po natin yung approach kung saan ay magkakaroon po tayo ng economic advantages. At yan din po ang sinabi ni Trump. Sabi ni Trump, bahala kayo, Pilipinas, bahala kayo makipag-deal sa China and I don't mind. If you pursue friendly relationship with China, I don't mind that. Sabi mismo ni President Trump. So dapat magkaroon po tayo ng pagbabago ng approach. Baka yung approach na to ay mas makabubuti hindi lamang sa Pilipinas at hindi lamang sa China, baka mas makakabubuti to sa buong South China Sea region. Opo. Dr. Banlawi, kayo po ba'y kinukonsulta ng ating pamahalaan pagdating po sa pakikipag-ugnayan po nila sa China? Yes po, meron po tayong ina-advise ng mga politicians, elected politicians na involved po sa foreign affairs. At dati po akong Deputy National Security Advisor ni Dr. Clarita Carlos. Kaya ako ay umupo din sa National Task Force on the West Philippine Sea. Pero ako po ay natanggal sa pwesto dahil ako po ay naakusahan na pro-China. Pero ako po ay hindi po pro-China. Hindi po.
nauna kasi ako po nag-aral po ako sa China, ininawa ko po yung China. Sinologist, no? Kaya meron Sinologist. akong Opo, sinologist po ako. Ay, yun po ay napag-aralan ko. Yan pong aking field of specialization. Kaya nami-misinterpret po ako na pro-China. Kaya sabi ko nga, mali yata ang ginawa kong expertise. Pero para sa akin, kukunti lang po kasi ang mga scholars sa ating bansa na nagpo-focus sa China Studies. At ako po ay naging presidente rin ng Philippine Association for China Studies. Kaya na-expose ako sa mga usapin tungkol sa China. At yun po ay ginawang issue po laban sa akin dahil sa tingin daw nila sa akin ay ang dami kong kaibigan sa China, which is true. Pero hindi nangangahulugan yon na pinoprotektahan ko ang interest ng China sa Pilipinas. Para sa akin po, ang pinoprotektahan ko pong interest ay yung interest ng mga Pilipino at ang sa tingin ko, nasa interest ng mga Pilipino na mag-develop po tayo ng mas effective approach on how to deal with China. Ako po, hindi ko po sinasang-ayunan at patuloy ko pong kinukundina ang ginagawa ng China sa Pilipinas sa kanilang pag-laser pointing, dangerous maneuvering at pag-water cannoning sa ating mga kababayan diyan sa West Philippine Sea. I strongly condemn that action. But I don't condemn the Chinese nation. I don't condemn their leadership. Para po sa mga anak ko po yan, pag nagagalit po ako sa mga anak ko, lagi ko sa kanila pinapaliwanag, hindi po ako na gagalit sa kanilang pagkatao. Nagagalit ako sa kanilang ginagawa. At ako po ay hindi rin po ako sumasang-ayon sa mga ginagawa ng China laban sa ating pwersa sa West Philippine Sea. Pero para matapos na yung ganyang klaseng sitwasyon na paulit-ulit na lang nangyayari na para sa akin ay like a broken record na lang, nasasawa na nga rin ako magpa-interview dahil paulit-ulit na lang din issue na to, ay baka mag-devise tayo ng bagong approach na mahinto yung tinatawag na cycle na to. The cycle of action and reaction dynamics. Yan po ang nangyayari. Yung action, nagkakaroon po tayong reaction at yung reaction, nagkakaroon tayong reaction. Ang tawag ko po dyan reaction dynamic cycle. We need to break that cycle and move forward towards peaceful resolution. Tama po no, Dr. Banlawi, nangyari po yan during the Marcos administration. Opo. At itong Marcos administration na po, na ngayon po na junior, ay ibang-iba sa approach ng Marcos administration senior. Kasi yung Marcos administration senior, nakita niyo po yung kanyang diplomacy na sa tingin ko ay one of the greatest achievements of the Marcos senior administration, yung diplomacy niya. Anong ginawa ni Marcos during the Cold War? Marcos senior, Ferdinand Marcos senior. Amidst the Cold War, anong ginawa niya? Nag-open po tayo ng diplomatic ties with the communist world. We opened diplomatic ties with the Middle East. At tayo po ang kauna-unahan na nag-open ng diplomatic ties with China. So, following Malaysia. So, ang ganda ng diplomacy ni Marcos Sr. at ini-expect na yan sana yung diplomacy na dapat na pinupursu ng ating Pangulo ngayon. Pero yun na nga iba yung kanyang understanding, iba rin yung kanyang approach. Pero the question now is, how can we break the cycle of action-reaction dynamics? Hahayaan na lang ba natin na paulit na lang mangyari itong pangyayari na to? Ako, nagsasawa na ako sa ganyang klaseng pangyayari. So, let's find ways how to put an end to this kind of situation and move forward kung paano natin ma-settle yung dispute na to and work towards cooperation na siya naman ngayong pinag-uusapan ngayon na Sandler and Angel, yung conclusion ng Code of Conduct in the South China Sea. Involved po ako, nako-consult po ako sa proseso na yan at nag-travel po ako sa Malaysia, Singapore, Thailand at sa mga ibang ASEAN countries kung paano i-conclude yung Code of Conduct in the South China Sea at natutuwa po ako dahil ang pinag-uusapan ngayon ay central to the peaceful resolution of conflict ay yung cooperation in 5 areas. Ano po yung cooperation in 5 areas in the South China Sea na dapat maging centerpiece ng Code of Conduct na yan? Number 1 ay cooperation in the area of environmental protection. Pangalawa, environmental research. Third, yung search and rescue operations. Fifth, yung safety of navigation at sea. At ang huling-huli po ay cooperation to combat transnational crimes including international terrorism. Napakaganda po ang pinag-uusapan po ngayon. At yan po ngayon ako exposed sa area po na yan. Ang pinag-uusapan po sa halip na conflict,
sa halip na disputes ay Cooperation. how can we cooperate? Oo, yun po ngayon ang pinag-uusapan mo at sana po ay maging achievement ng Pilipinas na sa chairmanship ng Pilipinas ASEAN. ng ASEAN ay makukonclude yung China-ASEAN Code of Conduct in the South China Sea. Kaso Pangyayari po yan, that will Doc, be- pahabol po. Minsan kasi parang yung China po yung hindi nakikipag-cooperate, di ba? Tulad nung merong arbitral ruling. Hindi nila kinikilala. Hindi nila kinikilala. Oo, kasi iba ang pananaw ng China diyan. Kaya sa sinasabi ko rin na dapat ay unawain ng China yung ating position din. Dapat magtinatawag na, may tawag po ako diyan na term sa international relations, jury guard. Anong Jury ibig sabihin guard. ng jury guard? Jury Dapat, guard. jury guard. Irerespeto natin yung posisyon niya, pero irerespeto mo rin yung posisyon ko. Kumbaga magrespetuhan tayo, mutual respect. Mutual respect. At yan din po yung aking pinopromote sa China pag nag-lecture po ako sa mga Chinese universities na kailangan din natin ng mutual respect, and there is a greater responsibility for China to demonstrate that because China is bigger than the Philippines. Kasi tayo ang Pilipinas, meron po tayong history na ayaw po nating maaapi. Oo. Ayaw Di ka po pa natin sisiil. na-exploit. Oo, dahil sa ating pambansang awit, tayo ay handang mamatay dahil nga ayaw na po nating maapi. At yun po yung ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. Ayaw po natin na inaapi po tayo ng malaking bansa. At yun ang pinapaunawa ko po sa China na may ganyan tayong narrative. Na kung sila, may narrative sila na centuries of humiliation sa China, tayo naman ay meron ditong narrative of injustice. And at nakikita po natin yung mga actions ng China sa West Philippine Sea ay ini-interpret po natin yan bilang act of injustice against the Filipino people. Kaya yun po ang pinapaliwanag ko rin po sa kanila. Kaya jury guard. Kaya tuki. Dalawang pong concept yung ina-advocate ko po sa mga lectures ko para magkaroon ng peaceful settlement of disputes. Number 1, jury guard. Magrespetuhan po tayo. And second, self-restraint. Opo. Kumbaga, maghinamon tayo, magpigil tayo ng ating damdamin, ng ating mga aksyon. Opo. Dr. Romel Banlawi, maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat, Sander at Angel. Mabuhay Mabuhay po po kayo. At bago po kayo magsawa